that I am worthy of your kingdom. Parang ganun ang dating natin eh. Eh sabi ni Lord, hindi. Blessed are the poor spirit, meaning you are nothing. You cannot do anything. You need just to trust me on this. Okay ba? So, if you feel frustrated, naku, palpak na naman ko, Lord, thank you ha. Namatay ka na para dito. So, thank you. Dahil alam ko, I have all the reason to rise up again. Nakuha niya? Okay ba yan? Parang malungkot kayo ha. Nagkakaroon yan? Yes. Hindi. Importante yan. Kaya, sabi, blessed are the poor in spirit. So, blessed those who mourn. For they shall... Yung una, sabi, we have to admit our need. This time, sabi natin, we have to turn our mourning to mourning. Di ba? Alamin natin na you will be comforted. Always look forward to the reward, to the blessings that God has in store for you. By admitting that you need Him, by admitting that you're so poor, that you have no hope of your own, by your own effort and strength. Kasi mo, God, thank you. You are my comfort. You are my reward. Di ba? Kasi itong paalala gano'n eh. In 30, sabi gano'n, blessed the gentle, meaning conquer your emotion that you will get your promotion. Di ba? Learn to be nice. Kasi, tingnan nyo, how can you not be gentle? Ang gentle na ng Diyos sa iyo. Ano ba gusto natin, di ba? Kaya lang naman tayo mainitin ang ulo kasi mainitin ang ulo ng mga magulang natin sa atin eh. Pinapasa lang natin yun. Kaya tinamayin ang ulo kasi mainit ang ulo ng boss natin, pinapasa lang din natin yun. Di ba? Ito ulo ng boss ko. Ikaw naman. Isipin mo, pag pinagalitan ka, ikaw, naabala mo. Kaya ikaw rin, ikaw yung middle management, meron ba under you? Pagbasa, ikaw rin, ganyan. Parang ano yan, parang yung magulang, naghahanap sa ganyan. Nakita mo ba yung salamin ko? Sabi mo gano'n, sabi sa asawa niya, hindi ko nakita. Eh, nakakalit, tatawagin yung panganay ng anak. Oh, boy, kita mo ba yung salamin ko? Hindi po, mami. Kasi sa ulo niya, kukulitin niyo. Ayan. Tapos, nagpupunta na sa bata kapatid. Nakita mo ba yung salamin ko? Salamin ni Daddy? Salamin ni Daddy? Hindi po eh. Kami pupunta sa kasi. Ikaw, ito mo ba? Pasa-pasa lang yung galit na yun. Tuloy-tuloy lang. Hanggang sa makikita lang, andun lang pala sa ulo yung salamin. Di ba? Nakakatawa yun. Ganun ang nangyayari sa buhay. Pasa lang ang pasa ng galit. But if you knew that you have a God who cares for you, He's so gentle to you, who is so slow to anger. Isipin mo, how could you be so angry to other people? Bigla mo isip, ako nga, masama rin pa ako dyan eh. Tinintindi ako ng Diyos eh. Intindihin kita. So you conquer your emotion. Then you will get your promotion. Tama? Okay, so tuloy tayo. Sabi natin, so we need to strive on what is right so that our heart will be satisfied. Importante yan. Kaya lang, tama na ba yung pursuit ko? Am I really hungry for what honors God? What breaks the heart of God? Then dun ba ako nagpo-focus sa ibang bagay? And last, sabi natin, we need to follow the golden rules to get the gold. Diba? Kaya sabi niya, blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Again, you cannot pass on mercy that you have not experienced. Tama? And last time, nagsalita, kung alala niya, ang pangalan ito? Si Edwin. Diba? Sabi niya, focus for you to be victorious. Kasi blessed are the pure in heart. Ang tingin kasi ng tao, pure in heart, hindi pa dapat wala ng kasalanan. Eh, hindi mangyayari yun. Lahat tayo nagkakasala. Tama? Kaya ang word na pure in heart, sabi sa James, sabi niya, you double-minded, sabi niya, purify your hearts. Kaya ang ibig sabihin, dapat ang utak mo, single-minded ka lang, focus ka lang, kay God ka lang. Doon ka lang kay Jesus, tingin ka lang kay Jesus. Kahit anong kapalpating ka ulit, doon ka lang, huwag kang titingin sa yung sasabihin sa iyo na, wala ka ng pag-asa din, si Jesus, siya tapos na ito eh, it's finished, sabi niya eh. Diba? So focus ka lang. Okay ba yan? So sa lahat ng bagay, you need to focus. Tingnan nyo, sa trabaho, pag di ka focus, narinantok-antok ka, mamamali ka eh. Tama? Mamamali ka. Hindi ka magtatagumpay. Maglaro ka. Hindi ka focus. Matatalo ka. Tama? Pero kung focus ka, ganun din sa mag-aasawa. Kaya naman yung ibang lalaki natutukso sa ibang babae, hindi nakafocus eh. Wala nang ibang maganda, kundi asawa mo na lang. Focus ka lang. Pag sabi mo, uy, ang ganda rin niya. Umigil ka. Eto lang. Wala ka ng karapatan sa iba. Okay ba yun? Ano lumupad kayo ah? Dapat ganun. Focus ka lang. Kaya nga, sabi ko nga sa asawa ko, sweetheart, just trust me. Ikaw lang pinakamagandang babae ng kilala ko. Wala nang iba. Sinungaling, sabi sa akin. Hindi, dahil di na ako tumitingin sa iba, ikaw lang eh.
Pagtingin sa iba, inaalis ko na kaagad kasi ito lang ang tama. Nakuha niyo? Focus, to be victorious. Kaya naman, ilang taon na kami, 27 years, sweet pa rin kami. Di ba? Nagka-holding hands pa rin kami. Hindi totoo yung pag nakita mo naka-holding hands, hindi pa mag-asawa yan. Kapag nakita mo na magkalayo, yan, mag-asawa yan. Minsan ka di ba? Pagka magkalayo, mag-asawa yan. Pag nakita ng magkaakbay, akabit ka. Minsan ganun na yung tingin ng tao. So, hindi dapat. So, if you focus, you will be victorious. Tama nga, di ba? Pero may sinasabi tama yun paminsan-minsan. Medyo lang. Now, let's continue. Dito na tayo. Blessed are the peacemaker. Bakit blessed are the peacemaker? In other words, be a sharer of peace that your greatness may increase. What does it mean? Balikan natin. Blessed are the peacemaker, for they shall be called sons of God. Now listen, yung pagkakasunod-sunod ng blessed ni Jesus, that was very intentional. Ang idea niya, unless you are focused on God, at blessed are the pure in heart, for they shall see God. So in other words, kaya siya nakafocus. For him to see God, he was focused on God. He was single-minded on God. Tama? Unless you are single-minded on God, you can never be a peacemaker. Tingnan nyo, mag-focus ka sa sarili mo, you'll get depressed. Tama? So how? You cannot share peace. Hindi ka magiging at peace kasi lagi makita mo yung failures mo. Mag-focus ka sa katabi mo, you will get oppressed. Meaning mo, parang iniisahan ako nito, dinidinig yung family sa ito. Mag-focus ka sa demonyo, you'll get possessed. Hindi ka pwede. So you focus on God, sabi niya, then you will have this peace that you can share. At ang assurance niya, you are called sons of God. In other words, kasi ganito yan. Sabi natin, if we accept Jesus, we are given the right to become children of God. Tama? Ano ibig sabihin na that you shall be called sons of God? People around you will recognize that you belong to God. Kaya sa mga kwento sa Golden State Warriors alam niyo ba kung bakit sila champion? At alam niyo ang pinaka-reputation nila? Unselfish team. Ano ba? Ang sarap pakinggan. These are unselfish team. Kasi isipin mo, dalawa yung isa MVP. Yung isa MVP. Kung doon yan, naku, pakitaan ng gilas yan. Pero hindi. They play as a team. Hindi, walang issue kung sino yung sikat. Ang issue, we just give our best to win as a team. Kaya sabi nga ni Steve Kerr, yung coach, wala akong kahirap-hirap dito because they are unselfish players. O ba? Ang sarap? Di ba? Ang sarap na sa opisina, nagtatrabaho kayo, ang sarap magtrabaho sa opisina na to kasi we are all working dito as in working, focus kami for our goal at unselfish dito. Hindi yung dito payabangan, hindi pataasan ng yung term, hindi maganda Basta gano'n, hindi nagpapataasan ng, basta gano'n na lang, hindi sila nagpapataasan. Period, di ba? Hindi sila nagpapagalingan. They're here to really serve each other. Di ba sarap ng gano'ng atmosphere? Gusto niyo ba gano'n sa opisina niyo? Gusto niyo talaga? Oh, di gawin mo na, simulan mo na. You be the one to start sharing the peace. Tama? Ikaw ang una. Yung parang doon pa lang simula, pagdating pa lang, ay, good morning po. Joke, di ka pinansin. Okay na, masaya ka pa rin. Good morning ulit. Di ka pa rin pinansin. Baka naka-headset. Tingnan mo, tatali mo, good morning. Tingnan mo lang. O may malalim na iniisip. But just allow yourself to be the conduit of peace. Yun ang sinasabi ng Diyos. And you will see how great you are. Bakit ka mo? Kasi, people who are great, they don't even care if this person would not respond to the greetings. Kahit anong gawin ko mabuti, hindi niya tugunan ng tama, walang pakialam ko doon. Tingnan nyo supposing kayo may-ari ng security bank. Supposing, kayo yung pinaka-may-ari. Etong bumati ka, hindi ka pinansin ng tao mo. Mag-insecure ka? No. Hindi! Kunyari, dumating ka yung guardia, hindi ka pinansin. Hinilang ka pa ng ID. Sir, ID na po. Ito. Tapos, di ba may mga bastos sa guardia May mga bastos sa guardia. Pero hindi dito.
sa iba. Eh, gano'n. Eh, biglang, kung ikaw yung may-ari, hindi mo na kailangan insecurity. Wala, hindi mo ba kailangan sinama? Alam mo yung mga ganang tao, kawawa yun kasi pag sinasabi mo, hindi mo ba kilala kung sino ako? Bakit? Di ba? Ikaw ako, tinatanong pa kung sino ka eh. Aasahan mo, kilala kita. Ang idea nun, insecure ka, ba't ganun? Ang totoo niya, ganito lang, hindi ka lang. Ganun ba? Eh, binastos ka. Oh, nako, okay. Dito ka ba nagtatrabaho sa security ba? Halimbawa na, ikaw yung ari. Opo, dito po. Oo, dito po. Bakit po? Okay. So, you are misrepresenting the company. Kasi yung word na security, dapat every person who comes in, they would feel secure. So, you are misrepresenting the company, and since I am the owner, don't you worry. Tomorrow, today, you're fine. You don't need to be insecure kasi iyan naman yun eh. Tama ba? You are so great para naman patulan mo pa yan, hindi ka makatulog. Ang bigla, ginanyan-ganyan niya ako, dinuro-duro niya ako. Tapos akala ko sino siya? Bakit mo pagkakanin yun? Tatanggalin mo lang naman. Ikaw naman ang may-ari. At kung sakaling di man tanggalin, ikaw pa rin ang may-ari at siya ay nagduduong pa rin, kawawa pa rin, asa initan. I-assign mo lang sa parking. Ano ba yung sabihin? So wala kang dapat insecure. You are so great enough to be so insecure. Tama? Nakano nga? Kaya ganun ang ibig sabihin niyan. You share the peace kasi hindi ka insecure dahil you are a son of the King of Kings, the Lord of Lords, the one who owns the earth, the heavens and the earth. Isipin mo naman, iyon ang tatay mo, anong takot mo? Kinag ka. Oh, ba't ka pa magagamit? Ano meron siya? Nakakat lang siya. But the Father you own and you have owns everything. Pwede mo sabihin, tay, kinat ako. Inaalay ko siya sa'yo. O, inaalay mo tanggapin. Ang idea, hindi ka dapat matakot. Kaya nga, una mo ng pure. Now, look at this. And the seed whose fruit is righteousness is sown in peace by those who make peace. So nagsimula muna yon sa purity of your mind. Hanggat hindi ka nakatodo sa Diyos, lahat kang makakaisip ng insecurity, makakaisip ng problema sa sarili mo, makakaisip ng issue for you not to be at peace. Okay? Kasi ang security mo doon sa may hawak ng langit at lupa. Kaya kung hindi ka nakafocus na kaya walang peace, walang purity. Nagkakano niyan? So, balik tayo dito. And the seed whose fruit is righteousness, look at the words, righteousness is sown in peace by those who make peace. Pareho. So, it starts with the way you think. O, tingnan nyo ha. What among you is wise and understanding? Let him show by his good behavior, his deeds in gentleness of wisdom. Napansin nyo ba, sa mga opisina, nagkakaroon ng kaguluhan kasi nagkatalo-talo? Tama? Ano dahilan? You feel that you are better than the other. Tama? Your idea is better than the other person giving the different idea. Parang feeling mo, paltak yan. So, ipagtalo ka. Tama? So, how would you know na tama yung naiisip mo? Ito, sukatan. But if you have bitter jealousy, selfish ambition in your heart, do not be arrogant and so lie against the truth. This wisdom is not that which comes down from above, but is earthly, natural, and demonic. Ito, pag nagtatalo kayo, and you know that what you are giving is the best idea, relax ka lang. Kung hindi ka man mapili, yung hindi maboto, yung hindi nag-agree sa iyo yung marami, hindi ka dapat matakot. Bakit? Kapag tama ka, time will be your friend. May oras may time. Pag mali ka, time will be your worst enemy. Dahil lalabas at lalabas ang kamalian. Tama? Kaya ganito yan, pag nag-usap, pagtalo, okay, so pakikinggan ko sa kanang so, nagkabutuhan, natalo ka, di sunod ka. Okay, gawin natin. Let's do it. Together. So wala kang issue. Hindi ka magiging cause ng unnecessary na hindi mawawala yung peace. Ikaw yung peacemaker eh. So tuloy natin, gawin natin. Kapag mali yung idea, it's not the best. Pagdating ng execution, lalabas na ang lahat ng kapalpakan. Tapos biglang,
I-try naman natin ito, baka sakali. Nakuha ninyo? Pero kung ikaw yung insecure, ayaw ko na, resign na ako, bahala kayo. Pare-pareho kayo, mga hindi nag-set. Diba? Diba? Minsan, magbumura ka pa nga eh. So, ang idea na yun, it's no longer from above. It's natural, demonic. Kasi anong word demonic? Causing division. Kaya nga, diablo. Diablo. Kinakat into two. Diba? Kaya alam mo kagad na the wisdom is not from God, it's not peacemaking, kasi you're causing division. Kaya ang ginagawa ng iba, tahimik naman. Okay, sige po. Paglabas, ang lago nila. Doon nag-meeting after the meeting. Ay, tinan nyo. Tapos sisiraan lahat. Hindi siya galing sa Diyos. That is not being peacemaker. Tinan nyo, for where jealousy and selfish ambition exist, look at the words, there is disorder and every evil thing. But the wisdom from above is first, tinan nyo word, pure na naman, focused, then peaceable, gentle, reasonable, full of mercy, good fruits, unwavering, without hypocrisy. And the seed, look at the words, whose fruit is righteousness, is sown in peace by those who make peace. So, ang ganda ng kanyang paalala. Tama? So, maintindihan nyo na agad. Are you creating bitterness? Are you creating jealousy? Pagka doon, it's not from God. Kaya pag naman nag-aaway-aaway pa sa ninyo, ano ginagawa ng iba? Hahanap ng kakampo. Magkikwento, alam mo ba? Grabe siya. Tayo lang ito dalawa. Huwag mo na lang sabihin sa tayo lang to. Ang dami talaga. Grabe sila. Oh, tapos gagatungan ng isa kasi, oo nga! Ganyan nga yan! Ganyan ang mga walang peace sa puso. Pero kung kakampi mo ang Diyos, bakit ka pa hanap ng kakampi sa tao? Tahimik ka lang, hayaan mo lang sila. And I've seen that in my own personal life. I waited for 7 years before it came out. 7 years. Can you imagine? Ito ba maganda? I was kicked out. But I just waited. I just kept my mouth shut. Tahimik lang ako, tuloy lang ako sa ginagawa ko. Kahit kung ano nang pinagsasabi, na-dyaryo pa ako, social ha. Ganun ako katindi. I am so great. Joke lang. Pero ito na. Dinadyaryo ako kung ano-ano. Nangyayaan ko lang sila. Would you believe? I just waited. I just keep on doing what I know and I believe to be right. Nung ginagawa ko ng tama, na-dyaryo ulit ako sa tama akong ginagawa. Galit na galit naman yung Kaado naman ang sinisiraan. Tapos tuloy lang, tahimik na. After 7 years, tahimik na sila. Ako naman ang nag-iingay. Nasa YouTube na ako. Nagsasalta na ako, teaching people how to be peacemakers. Nakuha niyo? Kaya ulitin ko, kapag tama kayo, kay wisdom from above, time will be your friend. Just be at peace. Okay? Kung hindi, you will rest. Kasi nakakamatay ang bitterness. Nakakamatay ang kaguluhan ng isip. Nakakamatay yun ng maaga. Nagkakadin yan. Kaya huwag niyong sayangin ang oras niyo mag-isip ng masasamang bagay. You focus on what is right and keep sharing the peace that God has given you. Okay? Tuloy tayo. So, ano sabi tayo? So, pursue peace with all men. And sanctification without which no one will see the Lord. Diba? Pursue peace. In other words, kung ano yung makakatulong na makabuo, yun, doon ka tumungo. Huwag ka sa makakagulo. Kaya nga, totoo ako, ewan ko, napanood niyo yung sa Netflix, kasi banggit ko Pastor Ricky. Tuloy, na-intriga ako, pinanood ko tuloy. Yung Designated Survivor. So, meron doon isang reporter that he was to report an incident that will cause greater problem to the nation. Ngayon sabi niya, kinausap siya personally ng presidente. Sabi ng presidente ganito, sabi niya, I will not stop you from writing what you want to write. That's your freedom. But let me just share this with you. During the days of Abraham Lincoln, history, there was a reporter who wanted to report something that will cause greater problem in America. But the reporter
did not report it until Abraham Lincoln died. When he reported it, disimulado na yung sitwasyon. And sabi niya, so what do you think? Ganun na sinabi ng presidente. So the reporter decided not to reveal the information, the news, kasi it will cause problem instead of causing, just a great name for him. Ang inisip niya, ano yung greater good? Yun ang ibig sabihin ng pursuing peace. May mga bagay na hindi mo kailangan sabihin para hindi makagulo. Kahit totoo. Hindi lahat ng totoo nakakabuti kung wala sa tamang panahon. Kaya maging si Jesus, he was telling the disciples, don't tell them yet. There would be a time to tell the world who I really am. Kaya, laging may timing. Timing is everything. Ang idea, bakit? If you pursue peace, you think before you speak. Okay ba yan? Nagkakatingan tayo? Okay, good. So, yun ang sinasabi niya. Now, kaya nga sabi ni Jesus, listen to this. Kaya minsan, by telling the truth, magkukos ka ng division. Okay? Kaya sabi niya, do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace, but a sword. Oh, do you suppose that I come to bring peace on earth? I tell you, but rather division. But henceforth there shall be 5 in one house divided, 3 against 2, and 2 against 3. The father shall be divided against the son against the father, the mother against the daughter against the mother-in-law against the daughter-in-law, and the daughter-in-law against the mother-in-law. Ano to? Kala ko ba may peace? Hindi, sabi ni Lord, yung peace na ito, hindi ito basta peace tama for the sake of having peace. Kailangan, kapag mali. Naman niyo? Kanya sabihin mo yung anak mo, papatayin kita ngayon. Anak, gawin mo gusto ko para may peace tayo.